Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay manginingning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya papuri. Ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating pinagdiriwang sa araw na ito ang kapistahan ng ating mahal na ina na nagpakita doon sa Guadalupe, Mexico. Our Lady of Guadalupe is the secondary patroness of our country here in the Philippines. Nagpakilala ang ating mahal na ina kay Juan Diego na siya ang kanyang ina, ang ating ina na palaging nananalangin, gumagabay, naglalapit sa atin sa kanyang anak si Jesus. Di po ba pag tayo ay nahihirapan, isa sa mga ating tinatawag at naaalala ay ang ating mga ina o nanay. Kaya mga kapatid, huwag tayo mag-alala. Dahil sa araw na ito, tayo ay sinasamahan ng ating mahal na ina na nagpakita doon sa Guadalupe. Siya din ang nagpapalakas sa atin, gitna ng ating mga maraming pagsubok at paghihirap sa buhay. Kaya naman tayo magpakumbaba sa Diyos para makita tayong karapat-dapat na makinabang sa mga banal na misteryo. Aminin natin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Pagkaloob mong kami sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon,
malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa aking bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat ng ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri ka ng lubusan ng lahat ng ating bayan. Alleluia, 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 alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo, tuwina. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong pagbati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. What can we say to people who do not believe in God? How can we convince people who do not believe in miracles? May magagawa pa po ba tayo sa mga hindi naniniwala sa Diyos? Ano ang masasabi natin sa mga nagdududa sa mga milagro at himala ng Panginoon? Bukod po sa dapat natin silang ipagdasal, ito ang gawin nyo. Ipakita nyo ang larawan ng Our Lady of Guadalupe sa kanila. Dito sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, dito sa mga taong nagdududa sa mga himala at milagro ng Panginoon. Bakit? Dahil po, ang larawan ng Guadalupe ay isang tanda na totoo ang Diyos dito sa ating buhay. Ang larawan ng Guadalupe ay isa talagang patunay na may himala dito sa mundo. Noong pong mga 1531, ang larawan po ng Guadalupe ay milagrong lumitaw sa tilma o damit po ni Juan Diego, isa pong balo sang lalaki na mahirap na nakakita sa ating mahal na ina doon sa Guadalupe, Mexico. Pero nagdududa po ang obispo.
Para mapatunayan na totoo ang sinasabi ni Juan Diego, nagpakita ang larawan ng ating mahal na ina dun sa kanyang sinusuot. At hanggang ngayon, hindi po mapaliwanag ng mga sayantipiko. Paano nagawa? Paano nabuo itong larawan na ito? Dahil sa tagal po, higit na pong 500 years old, nagawa lamang po sa cactus fiber. Sa tagal nito, dapat po nalusaw na ito, nawala na ito. Pero hanggang ngayon, kung pupunta po kayo doon sa Mexico, makikita nyo, buong-buo pa rin. Napansin din po ng mga sayantipiko at ng mga doktor na meron pong sariling pintig ng puso yung painting. At nakita nila, meron po itong thermal signature. May init na nanggagaling po doon sa painting. Ibig sabihin, para daw itong buhay na tao. Isa sa mga milagro ng larawan po ng Guadalupe, nangyari po noong 1921. Meron pong isang tao, anti-clerist. Isa pong tao na hindi naniniwala sa Diyos, sa simbahan. Ang gustong patunayan na hindi naman talaga totoo ang milagro ng Guadalupe. Ano po ang ginawa ng taong ito? Nagdala po siya ng 29 na dinamita, mga pasabog, at sinindihan po doon sa loob ng simbahan ng Guadalupe. Pero ang milagro, ito, sumabog po, nasira yung communion railing ng simbahan. Yung pong bronze na krus ay nalupi. Pero ang larawan ng ating mahal na ina ng Guadalupe, hindi po nasunog, hindi nasira, ni isang gasgas. Wala po kayong makikita dito. Pero hindi ito ang pinakamilagro ng ating mahal na ina doon sa Guadalupe, Mexico. Dahil noong 1571, in the height of the Protestant Reformation, 9 million Catholics left the faith there in Europe. Pero fast forward, 15 years later, dahil po sa pagpapakita ng ating mahal na ina doon sa Guadalupe, Mexico, yung pong 9 million na umalis sa Europe, 9 million po na mga kaluluwa, 9 million po na mga tao nagpakonberte doon sa Mexico. Mga Aztecs, iniwanan po nila ang pag-aalay ng mga tao. Human sacrifice, tinigilan po nila ito. At tinanggap po nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang totoong Diyos. Yan talaga ang pinakahimala at milagro ng ating mahal na ina doon sa Guadalupe. Ang pagbabago ng isip at puso ng tao. May umalis na mga Katoliko, pero dahil sa ating mahal na ina, dinagdagan pa niya ang mga umanib sa ating simbahan. Kaya nga po, mga kapatid, taon-taon, milyong-milyong mga Katoliko ang pumupunta po doon sa Guadalupe. Iba-iba pong mga grasya, milagro ang kanilang natatanggap. Marami po ang mga gumaling. Marami po ang nagkabalikan sa kanilang mga nasirang relasyon. Marami po ang nasagot sa kanilang mga panalangin. Mabuti po na meron tayong himala sa buhay. Maganda po, ito ay tanda na buhay ang Diyos. Pero bakit ba gumagawa ng mga milagro at himala ang Panginoon? Kasi ang mga himalang ito ay pagpapakita lang ng kanyang presensya. Mabuti po na meron tayong mga himala sa buhay. Ito ay tanda na buhay ang Diyos hanggang ngayon. Na kayang gawin ng Diyos ang mga imposibleng bagay kung tayo ay mananalig sa Kanya. Pero tandaan po natin ito. Nagpapakita ng milagro ang Diyos para ang mga hindi naniniwala ay maniwala. Para ang mga nanghihina ay lumakas. At para ang mga nawawala ay magbalik loob sa Diyos. That is really the reason for the miracles in our life. God gives miracles so that our faith can be strengthened once again. Pero hindi po milagro ang nais lang ng Diyos. Ang talagang ninanais niya ay pagbabago ng mga tao. If miracles happen for a moment, remember that a saintly life is a task for a lifetime. Madali lang po gumawa ng milagro. Ginugusto ng Diyos. Pero ano ang mahirap gawin? Ang pagpapabanal ng isang tao. At yan nangangailangan ng mahabang panahon, maraming grasya, pagtitiis, paggabay, galing sa Panginoon. Kaya wag po tayong mag-alala.
Dahil ang larawan ng ating mahal na ina sa Guadalupe ay isang tanda na hanggang ngayon, ang pagnanais ng Diyos ay baguhin ang ating isip at puso para tayo ay maibalik sa Kanya, mailapit sa Diyos. Ang ating mahal na ina, palaging nananalangin sa atin. Ano man ang kailangan natin, ibulong natin sa Kanya at magtiwala tayo na sa tamang panahon, ibibigay ito at ipagkakalob ng Diyos sa atin. Kung ang larawan na dapat nalusaw ay buhay pa rin, yang iyong problema, maliit lang yan, kayang-kayang bigyan ng kasagutan at solusyon yan ng Diyos. Kaya sabihin po natin sa banal na misang ito, mahal na ina na nagpakita sa Guadalupe, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral, ng pagsisisi at kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng mga tao sa buong mundo, maging sa kanilang mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babae, binigyan ng katungkulan, naway mangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga duka at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at nagpapakumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sang iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang Mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang Mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco ang aming Papa,
Florentino, aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Pagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Tisay niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung kayang iligtas at proteksyonan ng Panginoon ang marupok na painting o larawan ng ating mahal na ina, ang Guadalupe, paano ka pa kaya? Dahil hindi ka lang basta't larawan. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay mula sa Kanya. Ikaw ay minamahal ng Panginoon. Huwag mong pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos na magawa niya na posible mga imposible. Huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung gusto mong makita, maramdaman at maranasan na tunay nga buhay ang ating Diyos, tingnan mo ang larawan ng Our Lady of Guadalupe. Kaya sa araw pong ito, yan ang ating assignment. Maghanap po kayo ng larawan ng ating mahal na ina, ang Guadalupe. Sa inyong pananalangin, titigan niyo po ang mata ng ating mahal na ina at pakinggan niyo ang kanyang pangungusap, ang kanyang pananalita, ang kanyang kagustuhan na tayo ay ilapit, ibalik sa kanyang anak si Jesus. Kung kayo po ay may sakit, mabuti at maganda, na kumuha kayo ng larawan ng Our Lady of Guadalupe, lapit niyo po, hawakan niyo po sa inyong katawan. At naway maramdaman niyo na kayo ay niyayakap ng ating mahal na ina, ng ating makapangyarihang Diyos. Kung kayo po ay merong problema sa pera, naway titigan niyo ang ating mahal na ina, ang Guadalupe. Tingnan niyo ang kanyang mga mata na tumitingin pabalik sa inyo, na sinasabihan kang huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay broken-hearted,
Ilapit mong larawan ng ating mahal na ina sa iyong puso. Naway maramdaman mo ang pintig ng puso ng Diyos tumitibok para sa iyo. Walang ibang nais ang Diyos kung hindi ang bigyan ka ng tuwa at ng kapayapaan. Ngayong araw, tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng isang mapagmahal na ina na palaging diyan. Hindi man natin nakikita pero palagi nating nararamdaman. Sabihin natin tayong lahat, mahal na ina, Our Lady of Guadalupe, pray for us now and forever. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo'y basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Piring